Magandang araw, DJ Serene. Tawagin mo na lang akong Melinda. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan ang kwento ko. Minsan, naiisip ko kung may mali ba sa mga desisyon ko o kung talagang ganito lang ang takbo ng buhay. Pero isang bagay ang sigurado ko. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati mula nang dumating siya. Si Carlos. Ang lahat ay nagsimula ng isang araw na ang tadhana ay tila nagtakda ng isang pagbangga. Ako, isang simpleng babae, wala namang masyadong kalakihan sa buhay, kundi magtrabaho at magsikap. Wala akong mga pangarap na itaguyod ang isang magarang buhay. Ang gusto ko lang ay ang tahimik na buhay, pero isang araw, ang lahat ay nagbago nang makilala ko siya. Nasa kalsada ako noon, papunta sa trabaho, nang bigla akong mabangga ng isang kotse. Wala akong malay sa kung ano ang nangyari. Basta, naramdaman ko na lang na may mga braso na nag-aalaga sa akin at may boses na humihingi ng tawad. Siya yon, si Carlos. Yung matipunong lalaki na may hitsura ng hindi ko kayang abutin. Misteryoso, may itsura. At ang mga mata niyang kulay itim, parang may nakatagong lihim. Okay ka lang ba? Tanong niya habang pinapasa ako sa kotse niya. Hindi ko alam kung dahil sa sakit ng katawan ko o sa epekto ng titig niya. Pero parang may isang puwersang gumugupo sa aking puso. Ang bilis ng tibok, hindi ko kayang itanggi. Habang nakasakay ako sa kotse niya, nag-usap kami. Tanong ko, bakit ako? At sagot niya, kailangan ko ng tulong at ikaw ang unang nakita ko. Hindi ko na tinanong pa kung ano ang ibig niyang sabihin. Inisip ko, baka dahil sa kabaitan niya at baka matulungan niya ako. Hindi ko pa noon alam na ang magiging simula ng lahat ng to ay magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Dinala niya ako sa ospital at habang hinihintay namin ang mga resulta ng x-ray, lumapit siya sa akin. Lumapit siya ng sobra. Parang may kakaibang pakiramdam na hindi ko alam kung anong klaseng kuryente ang dumaan sa katawan ko. His breath was too close, and his voice was too gentle. And then he whispered, Melinda, may alok ako. Pero hindi ito basta-basta. Bumangon siya at tumingin sa aking mga mata. At sabi niya, kailangan ko ng asawa. Pero hindi totoo. Gusto ko sana ikaw. Baka sa mata niya ang kalungkutan at isang hindi maipaliwanag na alon ng emosyon. Nang magtama ang mga mata namin, parang naramdaman ko ang lahat ng nararamdaman niya. Ang pangangailangan, ang pagnanasa, ang takot. Bago ko pa man maisip kung ano ang ibig niyang sabihin, tumango na lang ako. Anong kailangan kong gawin? Tanong ko, sabay tingin sa kanya ng walang kalaban-laban. Tinutok niya ang tingin sa akin at sumagot, magpakasal tayo. Peke lang, pero kailangan magmukhang totoo. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag, pero sa mga oras na yon, parang ang buhay ko ay sumunod na lang sa agos ng mga pangyayari. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong mangyari, pero ang pakiramdam ko, kailangan ko itong gawin. Siguro, at some point, masyado nang malalim ang mga mata niyang nakatingin sa akin para magdalawang isip pa. Parang pinipilit ko na lang kontrolin ang sarili ko. Hindi ko alam kung ito na ba ang simula ng isang bagong kwento sa buhay ko. Pero kung may isang bagay na tiyak ako, hindi ko na alam kung paano magbabalik sa dati. Dahil mula noon, hindi ko na siya kayang kalimutan. Bawat araw ay may sumasabog na tanong sa aking isipan. Bakit nga ba ako pumayag? Peke lang naman, hindi ba? Pero may mga gabi na sa sobrang tahimik ng paligid, napapansin ko ang mga simpleng galak na parang tunay sa aming dalawa. Pero paano kung ang kasinungalingan ay may dalang katotohanan? Paano kung ang pagmamahal na nararamdaman ko ay hindi lang sa isang pekeng papel?
Huwag mong sabihing, hindi mo ako naiintindihan, DJ Serene. Kasi, ang hindi ko kayang itago ngayon ay ang nararamdaman ko para sa kanya. Nasa ospital kami ni Carlos, magkatabi, naghihintay ng mga resulta ng x-ray ko. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero may hindi maipaliwanag na koneksyon na nag-uumapaw sa paligid namin habang ang mundo ay tahimik at ang mga tunog ng mga makina at boses ng nurse ay tila napakalayo. Ako at si Carlos ay nakatayo sa isang silid ng magkahalong init at malamig na hangin. Hindi ko kayang tumanggi sa mga mata niyang nagsusumamo at tila may lihim siyang gustong ibunyag. Gusto ko sanang tanungin siya pero wala akong lakas. Parang may unti-unting sakit na sumasakal sa dibdib ko habang pinipigilan ko ang sarili ko sa nararamdaman ko. Melinda, nag-umpisa siya ng mahina. Ang boses niya ay parang malalim na hangin na pumapawi sa init na nararamdaman ko. May alok ako sa'yo. Hindi ko alam kung matanggap mo, pero kung papayag ka, malaki ang maitutulong nito sa'yo. Nagkatinginan, kami, at ako'y natigilan. Hindi ko na kayang itago ang takot at kuryosidad na naglalaban sa aking puso. Ang mga mata ko ay parang naghahanap ng sagot sa kanyang mga mata. Ngunit parang may nakatagong bagay sa bawat titig na ibinabalik niya sa akin. May kailangan akong gawin para makuha ang mana ng lolo ko, tuloy-tuloy niyang sabi. May kondisyon siya. Kailangan kong magpakasal. Pero hindi ito magiging totoo. Kailangan ko ng isang asawa, isang pekeng asawa. At ikaw ang gusto kong maging ganoon. Ang mundo ko ay parang huminto ng ilang saglit. Hindi ko makapaniwala sa narinig ko. Ang lalaki na hindi ko akalaing makakasama ko ng matagal, ngayon ay humihiling ng isang napakahirap na bagay. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa buhay ko. Pero may kung anong nararamdaman akong magaan. Parang naiisip ko na malaki ang magiging epekto nito sa kanya at sa akin. Carlos, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, sabi ko. May halong kalituhan at takot. Pekeng asawa? Paano? Tumango siya at nagsimangot. Oo, Melinda. Kailangan kong magpakasal para mapatunayan na ako ay karapat-dapat makuha ang mana. Hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito, pero kung papayag ka, magiging bahagi ka ng plano ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Nais kong tumanggi, ngunit may isang puwersa na parang nagsasabi na subukan ko. Parang may tinatago siya. Isang lihim na hindi ko pa kayang matutunan. Ngunit malalim ang tiwala ko sa kanya. Kaya't hindi ko rin kayang magtangi. Habang nagsasalita siya, palapit siya sa akin. At ang bawat salita niya ay parang palakas ang bawat titig ay parang naglalakbay sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung anong mangyayari, Melinda. Pero sa mga oras na ito gusto ko ng tulong mo at hindi ko alam kung paano ko sasabihin pa. Pero mas gusto ko na ikaw ang gumanap sa papel na ito kaysa sa iba. Pakiramdam ko ay parang nauubos na ang lakas ko. Hindi ko maipaliwanag ang mga iniisip ko. Pero ang nararamdaman ko ay hindi lang simpleng takot o kalituhan. Hindi ko alam kung paano ko napayag, pero isang bagay lang ang sigurado ko. Ang pagkakataong ito ay hindi basta-basta. May pagnanasa akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko alam kung anong klaseng damdamin iyon. Pero naroon iyon. Nasa bawat sulyap at mga salitang binigkas niya. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko pagkatapos ng lahat ng ito. Pero alam ko na sa mga mata niyang tumitig sa akin, hindi ko kayang hindi sumang-ayon. Parang isang mundo ang pinapasok ko, isang mundo ng kasinungalingan. Ngunit may init na sa bawat paghinga ko ay tila lumalapit kami sa katotohanan. Pumayag ka ba? Tanong niya, ang kanyang kamay ay bahagyang dumapo sa aking braso na nagbigay ng kakaibang kilig sa aking katawan.
Hindi ko alam kung bakit. Pero ang bawat galaw niya ay parang sinasadya niyang gumisingin ang mga natutulog na bahagi ng aking puso. Naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon, ngunit hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Oh, Carlos, pumapayag ako, at habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa akin, nagpasya akong tanggapin ang isang buhay na hindi ko alam kung saan patungo. Ilang linggo na kaming nagsasama sa ilalim ng pekeng kasal, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko pang nararamdaman ang init at tensyon sa pagitan namin ni Carlos. Nagsimula akong mapansin ang mga maliliit na pagbabago sa kanyang ugali. Sa mga simpleng pagkakataon, ang mga mata niyang hindi ko noon napansin ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Minsan, magkasama kami sa bahay at tanging ang mga titig niya ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang sabihing ito'y bahagi ng kanyang laro. Kasi may isang bahagi ng aking puso na nag-aalangan. Habang tinutulungan ko siyang mag-ayos sa mga gamit sa bahay, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Isang simpleng paghawak lang, ngunit may kakaibang kuryente na dumaloy mula sa kanyang mga daliri papunta sa akin. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, kung ito ba ay bahagi ng papel na nilalaro namin o may mas malalim na kahulugan. Ngunit, sa bawat paghawak niyang iyon, tila may isang lihim na nagsisilbing koneksyon sa pagitan namin na hindi ko pa kayang intindihin. Tuwing siya'y ngumingiti, parang ang ngiti niya ay may sariling mundo. At kapag ang mga mata niya ay tinitigan ako, may isang bagay na nagpapalakas sa akin. Parang may isang uri ng init na hindi ko kayang labanan. Minsan, sa mga pagkakataong ako'y napapatingin, nakikita ko ang mga mata niyang malalim, puno ng emosyon. At iyon ang nakakalito. Paano kaya siya? Ano ba ang nararamdaman niya? May mga pagkakataong ang mga tingin niya sa akin ay tila tunay, ngunit may mga oras din na para bang may pader na naglalagay ng distansya sa pagitan namin. Bilang isang asawa na peke, nahirapan akong magtakda ng hangganan habang ang katawan ko ay nag-aalab tuwing malapit siya. May mga sandali rin na naguguluhan ako. Isang gabi, habang naghuhugas kami ng mga pinggan, nahulog ang isang plato at kumalat ang tubig sa sahig. Agad niyang iniabot ang kamay at tinulungan. Ako ngunit may isang sandali na ang mga mata niya'y naging malamig, parang may tinatagong galit. O hindi ko alam na nararamdaman. Tumagal ng ilang segundo bago siya bumalik sa kanyang karaniwang ngiti. Ngunit ang mga titig niyang iyon ay hindi ko matanggal sa aking isipan. Nasa pagitan kami ng isang laro at isang tunay na relasyon. At wala akong alam kung paano ko siya dapat tratuhin. Bawat halakhak, bawat pagkakataon na magkasama kami, tila ako'y nawawala sa aking sarili. At sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali na ako'y kinakalabit ng takot. Paano kung ang nararamdaman ko ay hindi tunay? Paano kung ang lahat ng ito ay isang pagpapanggap lang? Ang mga katanungang ito ay naging bahagi ng aking araw-araw na buhay at patuloy akong naglalaban sa mga damdamin ko. Isang gabi, nagkasama kami sa sala habang nanonood ng pelikula. Ang kanyang kamay ay dumapo sa likod ko at habang siya ay nakaupo, sa aking tabi naramdaman ko ang kanyang hininga sa aking balat. Bawat paggalaw niya ay nagiging mas malapit at mas malalim. Ngunit sa bawat minuto, ang aking isip ay naguguluhan. Hindi ko kayang ipaliwanag kung ano ang mga emosyon ko sa mga sandaling iyon. Kung ang nararamdaman ko ba ay pagmamahal o kung ako lang ay natatakot mawalan ng kontrol. Habang ang kanyang kamay ay patuloy na humihipo sa aking balat, ang mga mata ko'y nagsimulang magsaliksik sa kanyang mukha. Kung ito ba'y isang laro o isang pagnanasa, o kung ako lang ang nag-iisip ng mga bagay na hindi ko kayang ayusin. Ang puso ko ay patuloy na naglalaban. Sa bawat magkasunod na mga paghinga,
Tila mas lalapit kami sa isa't isa at sa mga sandaling iyon, ako'y nawawala sa isang laro ng hindi ko kayang labanan. Ang tanong ko na lang, kung ito ay isang kasinungalingan, bakit pakiramdam ko ang init na ito? Bakit parang may naglalaban na nararamdaman sa akin? Minsan, habang iniisip ko ang lahat ng nangyayari, napansin ko na nagiging mas magulo ang buhay ko. Ang relasyon namin ni Carlos, na nagsimula bilang isang pekeng kasal, ay nagsimulang magdulot ng epekto sa ibang bahagi ng buhay ko. Unti-unting, nararamdaman ko na parang ang lahat ng mga aspeto ng buhay ko ay nagiging nakakulong sa isang lie at hindi ko na alam kung paano magsimula muli. Ang mga kaibigan ko ay nagsimulang magtanong, bakit ako palaging malayo? Bakit tila ako naging mas tahimik? Mas madalas mag-isa. Naramdaman ko na ang mga bagay na dati simpleng hiling lang ay naging mahirap unawain. Ang mga mata ng mga tao ay nakakakita ng mga bagay na hindi ko kayang itago. Nagiging mas madalas ang pagtatanong ng mga kaibigan ko, ngunit hindi ko kayang sagutin ang mga tanong nila ng maayos. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako nagsisinungaling sa kanila at hindi ko kayang aminin na ang buhay ko ay isang malaking gulo na hindi ko kayang ayusin. Ang isang araw, habang ako ay naglalakad sa mall, nakita ko si Marco, ang ex-boyfriend ko. Hindi ko alam kung ano ang naramdaman ko nang makita ko siya. Takot ba? Kaligayahan ba? O isang pagsubok na magpatawad sa mga lumang sugat na naiwan niya sa akin? Tumingin siya sa akin ng matagal at parang may isang hindi maipaliwanag na koneksyon na muling sumik sa pagitan namin. Si Marco, na may mga alaalang matamis at mapait, ay naging isang simbolo ng mga bagay na itinago ko sa aking puso. Minsan, ang mga hindi natapos na kwento ay muling bumangon at naging sanhi ng kalituhan sa aking isipan. Sa tuwing makikita ko siya, nawawala ang lahat ng sigla ko. Hindi ko kayang kalimutan ang mga halakhak, mga lihim na binitiwan namin noon. Ngunit habang ako'y nililingon siya, parang may humahatak sa akin pabalik, si Carlos. Ang bawat araw na kasama ko siya, ay mas tumitindi ang nararamdaman ko. Napansin ko na may mga pagkakataong hindi ko kayang magtago. Ang mga matamis na titig ni Carlos, mga malalambing na galak, ay nakakalito. Lalo na sa tuwing magkasama kami sa isang silid at ang mga kamay niyang nag-aalab sa bawat galaw. Pero may mga pagkakataon ding parang may malamig na hangin na pumapagitna sa amin. Habang ang mga alingaw-ngaw ng nakaraan ko ay patuloy na sumasabay sa aking paghinga, nararamdaman ko na tila ako'y nawawala sa aking sariling buhay. Hindi ko na alam kung alin ang totoo. Si Marco ba, na siyang nagbigay sa akin ng mga matamis na alaala o si Carlos, na tila isang estranghero na unti-unting humuhubog sa aking mga nararamdaman? Kung ito'y isang laro, bakit ako nahulog dito? Bakit ako pakiramdam na may hindi tamang nangyayari? At habang nalulunod ako sa mga kasinungalingan, hindi ko alam kung paano magbabalik. Ang lahat ng ito ay nagsimula bilang isang simpleng laro, ang pekeng kasal na ipinangako ko kay Carlos. Ngunit ngayon, ang mga konsekwensya ay nagsimulang sumabog sa harapan ko. Hindi ko alam kung paano magsimula, kung paano balikan ang mga bagay na nawala, o kung paano ko hahayaan ang mga bagay na ito na dumaan. Ang mga emosyon ko ay naging magulo. At hindi ko na alam kung ang mga nararamdaman ko ay mga pagnanasa lang o isang pangarap na hindi ko na kayang bitawan. Ang totoo, napapaligiran na ako ng mga habang ako ay naglalakad sa kahabaan ng kalsada, ang mga alon ng hangin ay sumasalubong sa aking mukha. Ngunit ang mga tanong sa aking isipan ay hindi matanggal. Dumarating ang mga sandaling, nakatayo ako sa harap ng salamin at tinitingnan ang sarili ko. Sino nga ba ako ngayon? Puno ba ng pagnanasa ang nararamdaman ko? O ang puso ko ba talaga ay nahulog kay Carlos? Minsan naiisip ko,
Isang impulsive na desisyon lang ba ang nangyari? Isang kagustuhan na nagmula sa madamdaming sandali? O baka naman may nararamdaman akong mas malalim na hindi ko kayang ipaliwanag? Isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Pumayag ba ako dahil sa pagmamahal o dahil sa isang tukso na hindi ko kayang tanggihan? Lahat ng nangyari sa amin ni Carlos ay tila mabilis at hindi ko maintindihan. Minsan, kapag tinitingnan ko siya, may isang init na bumabalot sa aking katawan. At kahit na hindi ko kayang aminin, nararamdaman ko na may umaalab na pagnanasa sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ko pa rin matanggap na sa kabila ng lahat ng iyon, pekeng kasal lang ang pinagtibay namin. Paano kung ito'y isang laro lang para sa kanya? Paano kung ang lahat ng ito ay tungkol lamang sa pagpapanggap at wala talagang pagmamahal na nakatago sa likod ng kanyang mga titig? Isang malalim na hininga ang aking inilabas habang naglalakad. Saan ko ba dinala ang aking sarili? Ang mga gabing magkasama kami, ang mga sulyap ng pagmamahal, at mga pagtangkang gawing espesyal ang bawat sandali, mga bagay na hindi ko na kayang iwaksi. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga oras na nararamdaman ko ang layo niya. May mga pagkakataong bigla siyang nagiging malamig at ako na lang ang naiwan sa gitna ng mga tanong. Bakit kaya? Bakit kaya siya nagiging ganito? Hindi ko alam kung anong tunay niyang nararamdaman. Pumapawi ang lahat ng iyon kapag natutulog siya sa tabi ko. Nandiyan ang init ng katawan niya, ang amoy ng kanyang balat na nagiging isang pahiwatig ng mga bagay na mas matindi pa kaysa sa mga salita. Pero paano kung ito'y isang ilusyon lamang? Hindi ko kayang tanggapin na baka ang lahat ng pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay pawang pagpapanggap lang. Ang mga pagnanasa ko ba ay totoo o dahil lang ba sa mga mata ng isang lalaki na madalas magbigay ng maling signal? Nahulog na ba ako? O ako na lang ba ang nagpapanggap na nahulog? Nais kong malaman ang katotohanan. Ang katotohanang malalaman ko lamang sa sarili ko. Pero sa ngayon, ang tanging alam ko lang ay, anuman ang mangyari, magulo na ang puso ko. Hindi ko kayang itanggi na hindi ko na kayang ayusin ang mga nararamdaman ko. Tinutukso ako ng aking sariling puso. At wala na akong magawa kundi maghintay. Maghintay sa mga sagot na hindi ko pa alam. Maghintay sa mga tanong na wala pang kasagutan. Habang nagmumuni-muni, isang tanong ang patuloy na bumangon sa aking isipan. Kung mahal ko siya, kaya ko bang tiisin ang mga sugat na dulot ng mga kasinungal? Nandyan na naman ang gabing iyon, ang mga alon ng hangin, ang malamlam na ilaw mula sa kandelabra, at ako na namang nag-iisa. Magkasama ang mga tanong sa aking isipan. Masakit, mabigat. Lahat ng mga sagot na hinahanap ko ay hindi ko pa rin matagpuan at ang mga sugat ng puso ko ay hindi pa rin gumagaling. Ngunit ngayon, mas malinaw na sa akin ang isang bagay. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan at hindi ko na kayang magpanggap. Habang tinitingnan ko si Carlos, may kakaibang kabuntot na saya at sakit. Sa bawat ngiti niyang ibinubukas, ramdam ko ang init ng katawan niya, ang kanyang mga mata na may mga lihim na hindi ko pa rin kayang basahin. Minsan, naiisip ko kung ito ba ay dahil sa akin o dahil sa plano niyang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Ngunit isang araw, habang kami ay nag-uusap, hindi ko na kayang magpigil. Ang lahat ng mga katanungan na tumatakbo sa aking isipan ay kailangan ng sagutin. Carlos, simula ko ng mahina. Ano bang totoong nangyayari sa atin? Hindi ko siya iniiwasan, pero nararamdaman kong may mga bagay siyang itinatago. Mga bagay na hindi ko pa rin matanggap. Sa mga mata niya, may pagtatangi na parang natatakot siyang madiscover ko ang kanyang mga lihim. Pero mas matindi pa ang nararamdaman ko. May mga sandaling ang mga palad ko ay sumasama sa kanya. At ramdam ko ang titig niyang may kasamang init
at pahiwatig ng mga bagay na hindi ko kayang iwasan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Para bang ang mga salitang lalabas sa aking bibig ay magsusumamo sa kanya ng isang sagot. Isang sagot na alam kong hindi ko pa kayang tanggapin, ngunit kailangan kong marinig. Gusto ko nang malaman kung ano ba talaga ang nararamdaman niya sa akin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga yakap na iyon, ang mga salitang binitiwan niya? Habang tumitingin ako sa kanya, unti-unti kong nararamdaman na ang mga kalungkutan ko ay sinasapantaha ko lamang. Ako ba ay isang bahagi ng plano niya? O baka naman may nararamdaman din siya para sa akin? Ngunit nahihirapan lang siya ipaliwanag. Ito sa sarili? Maraming tanong na patuloy na nagpapahirap sa aking isipan. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay malaman ang sagot mula sa kanya. Minsan, Carlos, naiisip ko, hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Hindi ko alam kung ikaw ba ay nagtatago ng mga nararamdaman mo o ako lang ang naiipit sa isang laro ng kapalaran. Sabi ko. Ang tinig ko ay malambot pero puno ng kalituhan. Si Carlos ay nanatiling tahimik. Parang nag-iisip kung paano sasagutin ang mga tanong na ito. Ngunit ang mga mata niya ay may nararamdaman. May halong takot at sakit. At para bang may mga bagay siyang hindi kayang aminin. Melinda, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Ngunit hindi ko rin kayang magpanggap pa. Sagot niya. Ang boses niya ay puno ng bigat. Ngunit may mga halong emosyon na mahirap ipaliwanag. Isang malalim na hininga ang lumabas sa aking labi. Masakit, pero kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Kung gusto ko ng kalayaan, kailangan ko ng sagot. Carlos, hindi ko na kaya pang maghintay. Kung gusto mong magpatuloy ito, kailangan mong ipaliwanag sa akin ang lahat. Lahat ng nararamdaman mo. Hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na hindi ko alam kung saan tutungo. Nagkatitigan kami at sa mga sandaling iyon, parang ang oras ay tumigil. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin at ang init na nararamdaman ko sa katawan ko ay tila nagsasabi ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Pero alam ko na kailangan kong gumawa ng hakbang para sa sarili ko upang maging buo ako sa kabila ng lahat ng ito. Hindi ko kayang magpatuloy sa mga kasinungalingan. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagpapanggap na walang nangyayaring mas matindi sa aming dalawa. At sa gabing iyon, nagdesisyon akong tanungin siya. Carlos, ano nga ba ang gusto mong mangyari sa atin? Nandyan siya, nakatayo sa harap ko. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Ang katawan ko ay tila nagiging mabigat. At ang puso ko ay parang bumibigat sa bawat segundo na lumilipas. Walang ibang tunog na naririnig, kundi ang malalim na paghinga namin na para bang ang bawat galak at sakit ng aming kwento ay humihinga sa parehong oras. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking sarili. Ang mga salitang sasabihin niya ay magpapabago ng lahat. Melinda, naghintay ka ng sagot, hindi ba? Kaya narito na ako. Ang mga tanong na matagal nang bumabagabag sa'yo ay may katugon na. Ang kanyang mga mata, minsan ay naglalaman ng galit. Ngunit ngayon ay puno ng kalungkutan. Higit pa sa mga salitang ito, ramdam ko ang hirap na kanyang dinadala at hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat. Melinda, nagsimula si Carlos. Ang tinig niya ay magaan, ngunit puno ng bigat. Hindi ko inisip na mauurong tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko rin iniisip na darating tayo sa puntong ito. Tumigil siya saglit. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng takot. Isang takot na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Nagmumukha kaming dalawang tao na nalulunod sa ating sariling kwento. Melinda, ang lahat ng nangyari, lahat ng plano, lahat ng kasinungalingan, lahat ng ito ay hindi ko ginawa upang gamitin ka. Ang inheritance, ang kasal.
Lahat ng iyon ay bahagi ng isang palabas, ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit ako nandyan sa tabi mo. Ang dahilan ay ikaw. Lahat ng ito at ikaw. Ang mga salitang iyon ay parang pumuputok sa aking dibdib. Parang mga bomba na naglalabas ng mga piraso ng aking puso. Hindi ko kayang isipin kung paano ko ito tatanggapin. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Carlos, hinihingal ako. Parang hinahanap ko ang mga tamang salita, ngunit parang ang mundo ay nawawala sa paligid ko. Ano ang ibig mong sabihin? Paano ka naging bahagi ng buhay ko ng ganito? Aminin ko, Melinda. Wala akong ibang dahilan kundi ikaw. Hindi ko pinlano ito, at hindi ko inisip na darating tayo sa ganito. Minsan, ang mga nararamdaman natin ay mas malakas pa kaysa sa ating mga plano. Matapos mawala ang mahal ko sa buhay, nagsimula akong maghanap ng mga bagay na hindi ko alam. Nang makita kita, nagkaroon ako ng pakiramdam na may magbabago. Nais ko lang sanang magpatuloy sa isang normal na buhay. Pero napagod ako sa pagtatago. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang patalim na dumaan sa aking puso, ngunit ang mga salitang iyon ay may kalambutan. Ibig sabihin ba ay nahulog na siya sa akin? O ako lang ba ang naging saksi sa kanyang paghahanap ng lunas sa kalungkutan? Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang tuloy-tuloy niyang sinabi. Ang mga yakap ko sa'yo, ang mga salita ko, lahat ng iyon ay hindi kasinungalingan. Natatakot lang ako. Natatakot ako sa aking pamilya, sa kanilang mga inaasahan, sa mga responsibilidad na binanggit nila. Iyon ang dahilan kung bakit ako nagtakip. Hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang sagot, Melinda. Ramdam ko ang init ng katawan ko habang sinasabi niya ang mga iyon. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, at ang bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay tila ginugulo ang lahat ng aking mga alaalang iniwasan ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Siya ba ay naglalabas ng totoo, niyang nararamdaman, o ako ba ay isang bahagi lang ng isang kwento na ipinanganak sa isang kasinungalingan? Carlos. Ang tinig ko ay nag-vibrate. Punong-puno ng mga emosyon na hindi ko kayang ilabas. Kahit na ang lahat ng ito ay hindi totoo, nararamdaman ko pa rin ang lahat ng ito. Kung nagsimula man tayong magpanggap, hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang ideya na iniwasan mo lang ako dahil sa takot. Ikaw ang hindi ko kayang takasan, ang sagot ni Carlos. Ang mga mata niya ay puno ng isang seryosong determinasyon. Hindi ko kayang gawing laro ka lang. Hindi ko kayang ipagpatuloy ang isang kasinungalingan habang nararamdaman ko ito. Kasi ako ay nai-inlove sa'yo. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang lahat ng ito. Ang pag-ibig, ang takot, ang pagkabigo, lahat ng mga piraso ng isang kwento na magkasama nating binuo. Ngunit hindi ko alam kung paano ipagpatuloy. Minsan, ang mga kwento ay napakahirap at sa mga sandaling iyon, naramdaman ko na ang buhay ko ay hindi na tulad ng dati. May mga piraso ng puso ko na nahulog, ngunit may mga piraso ng puso ko na natagpuan ko sa kanya. At sa lahat ng iyon, natutunan ko. Minsan, ang mga hindi inaasahang kwento ay nagiging mga simula ng mga bagong aral na magpapabago sa ating buhay. Matapos ang lahat ng mga pagsubok at lihim na nagbukas ng mga sugat sa aming puso, natutunan namin na ang buhay ay hindi palaging makakamtan sa pamamagitan ng mga perpektong desisyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natutunan din namin na ang pagmamahal ay hindi nakabatay sa mga pagkakamali, kundi sa kakayahan ng bawat isa na magpatawad at magpatuloy. Nagsimula kami muli. Ngunit ngayon, ang aming relasyon ay puno ng tapat na komunikasyon at pagtanggap sa mga kamalian. Hindi na kami natatakot magbukas ng puso.
Bagkus ay natutunan naming yakapin ang lahat ng aspeto ng isa't isa. Ang takot na dulot ng mga kasinungalingan ay napalitan ng pagtitiwala at ang sakit ng nakaraan ay nagsimulang maghilom. Si Carlos, na dati ay puno ng mga tanong at takot sa kanyang pamilya at sa kung anong aasahan nila, ay nagsimulang tanggapin ang kanyang tunay na damdamin. Ang mga alaala ng pagkatalo at takot ay hindi na siya humahadlang at sa bawat araw na lumipas, ipinapakita niya sa akin kung gaano siya nagsisisi at kung gaano siya nagsusumikap upang maging mas mabuting tao. Para sa amin, para sa aming relasyon. Ako, naman bagamat may mga natutunang aral mula sa mga nakaraan, ay natutong yakapin ang bawat hakbang sa aming relasyon. Ang pagmamahal ko kay Carlos ay hindi na isang bagay na batay lamang sa ilusyon, kundi isang damdamin na may kasamang pagkilala sa mga kahinaan at lakas ng bawat isa. Natutunan ko ring magpatawad sa aking sarili at tanggapin na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Isang araw, habang kami magkasama sa isang simpleng paglalakad sa tabi ng dagat, ang kanyang mga kamay ay humawak sa aking mga kamay, isang simpleng kilos na puno ng malasakit at pagmamahal. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at naramdaman ko ang kaligayahan na matagal ko nang hinahanap. Carlos, sabi ko, ang aking tinig ay maligaya at puno ng pag-asa. Kung may isa mang bagay na sigurado ako, ito ang pagkakataon nating magsimula muli. Wala nang lihim, wala nang takot. Ang pagmamahal natin ay hindi kailanman magiging perpekto. Ngunit ang bawat hakbang natin ay magiging totoo. Si Carlos ay ngumiti. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig at pasasalamat. Melinda, sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ko na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang mga pagkakamali, kundi ang magpatuloy, magsimula ulit at lumaban para sa atin. Kaya't ngayon, handa akong magsimula ulit nang walang alinlangan para sa ating dalawa. Ang araw ay nagsimula ng lumubog at habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw, napagtanto namin na hindi ang mga nakaraan ang mahalaga, kundi ang kasalukuyan at ang hinaharap. Nasa aming mga kamay ang pagkakataon na muling magsimula, at ang bawat hakbang ay isang paglalakbay na puno ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang magbago ng kulay, tulad ng aming buhay na muling naging makulay, punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa mga simpleng sandali, napagtanto namin na ang pinakamagandang kwento ay hindi yung hindi nagkakamali, kundi yung kwento ng dalawang tao na natutong magpatawad, magbago at magsimula ulit. At sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, nagsimula kami ng isang bagong kabanata, mas matibay, mas buo, at mas handa sa lahat ng pagsubok na darating. Kami ay naglakad, magkasama, patungo sa isang bagong simula. Mga kasirin, sana ay napalakas at napagaan ko ang inyong mga puso ngayong araw na ito. Huwag kalimutang patuloy na magtiwala sa pagmamahal at magbigay ng pagkakataon sa mga bagong simula. Hanggang sa susunod na kwento, stay serene at keep your hearts open.